Praise God, magandang umaga po sa bawat isa na nakasubaybay ngayong sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, bago po tayo manalangin, ay tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hayaan natin na ngayong umagang ito ay purihin natin ang Panginoon. Parangalan natin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Aming Diyos, na dakila at walang katulad. Hallelujah. Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di magbibigo, Diyos na di nagbabago.
your name, O God. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Pangit man yung aming sitwasyon, hindi man maganda yung aming kalalagayan, Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami dahil meron kaming nakilalang Diyos na punong-puno ng pag-asa. Na kapag naalala namin ang inyong pangalan, Panginoong Jesus, nabibigyan na kami ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Glorify your name, O God. We deserve you all the glory, O Jesus. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Kayo ang aming kaaliwan, O Diyos. Purihin ang inyong pangalan. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Hiling po namin ang pagsama po ng inyong banal na Espiritu sa lahat po ng mga kapapakinig sa oras po na ito. Holy Spirit, kayo po yung mangusap at umaliw sa bawat isa. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ngayong umagang ito, pwede po bang i-comment nyo po yung ating title na sa ngayong umagang ito, dahil ang title po natin ay Ang Pangako sa Kabila ng Hindi Magandang Kalalagayan. Pwede nyo po bang i-comment, mga kapatid, para sama-sama po nating bulayin ang ibinigay sa atin ng Panginoon na title ngayong umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pangako sa kabila ng hindi magandang kalalagayan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam po natin na ito ay gamit na gamit ng ibang mga mananampalataya, gamit na gamit ng mga kabataan or yung mga nagbi-business. Ano pa ba yung mga ikineklaim nila, yung pangako ng Panginoon sa kanila. Lahat ito ay gamit na gamit po natin. Minsan ay itinatatak po natin sa t-shirt, no? At hayaan natin na ngayong umagang ito ay pagbulay-bulayan po natin kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Sabi diyan sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Kung mapapansin po natin dyan, ang talatang ito ay punong-puno ng pangako ng ating Diyos. Ang sabi diyan ay, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Doon pa lang, no? Alam na ng Diyos kung ano yung mga dapat sabihin doon sa ipinapangakuan niya. No? Alam na ng Diyos yung plano niya. Alam na ng Diyos yung plano niya doon sa mga pinapangakuan niya ng mga time po na ito. At alam niya kung paano yun tutuparin. No? Sabi diyan, mga planong hindi ninyo ikakasama at kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tandaan niyo po yung word po na yun. Ito yung magdudulot sa inyo ng magandang kinabukasan, na magdudulot sa inyo ng pag-asa sa kinabukasan. No? Sa kinabukasan daw po. At itong talatang pong ito sa Jeremiah chapter 29 verse 11 ay sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta na ang pangalan ay si Jeremiah, na ang sinasabihan po nila dito ay mga Israelita o mga nasa
Jerusalem or mga Israelita, nung time pong ito ay sila ay nakabilanggo, no? Sakop po sila ng Babylonia, no, the great empire. Sakop po sila ng Babylonia at sila ay makukulong ng 70 years, no? At kung babasahin po natin sa may bandang taas, ang sabi diyan ay sa verse 1, nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta at lahat ng taong dinala ang bihag ni Nebukadnesar sa Babylonia. Ito yung ginawa niya matapos lisanin ng Haring Jeconias ang Jerusalem kasama ang kanyang inang reyna. No, kung mapapansin po natin yung mensahe ng Diyos sa mga taga-Israelita ay kung ating pakikinggan, no, ay napakaganda. Pero nung mga time po na ito, ang mga Israelita ay nakakulong at alipin ng Babylonia. No, isang Babylonia na makapangyarihan, sabi nga the great empire, no, talagang matindi. At kung mapapansin po natin, kung babalikan po natin o pag-aaral natin ng Biblia, napakaraming panahon o napakaraming panalo ng mga Israelita kapag sila ay lumalaban. At nung time na ito, na natalo sila ng Babylonia at nagkaroon sa kanila ng hindi magandang kalalagayan, sila ay nabihag o nakulong ng 70 years at hindi maganda yung kanilang magiging kalalagayan ng time po na ito. Dati sila ay sagana kapag sila ay nakikipagdigmaan, nakukuha nila yung mga ginto, yung mga ari-arian ng mga bansa nilang natatalo. Pero ngayon, baligtad na nangyari. Isang bansang inalipin. Bakit? Kung mapapansin po natin, ang naging pagbagsak ng mga Israelita ay nasa Ikalawang Hari chapter 25. So hindi na po natin ito babasahin, kundi kikwento ko na lang po. Ito ay nagsimula ng ang isang hari or yung time na ang mga Israelita ay nabihag ng Babylonia sa kabila ng sila rin ang may gawa, no? Nung nabihag ang mga Israelita ng Babylonia, no, sa Ikalawang Hari chapter 25 po natin yan mababasa, no? Dahil din sa kanilang mga ginawa. Bakit? Kasi ang mga Israelita ay isang bansang rebelde o isang bansang sumusunod sa mga hindi magagandang kalalagayan. No, isang bansang nakakita ng mga himala ng Panginoon or talagang isang bansa na sinasamahan ng Diyos kapag nakikipagdigmaan sila. Pero sa kabila ng lahat po ng yun, mga kapatid, ay bumagsak or nabihag sila ng isang the great empire o Babylonia sa loob ng 70 years. Nabihag sila at dahil sa kasalanan din po nila. No, sila ay nag-rebelde sa ating Diyos. Sumamba sila sa mga ibang Diyos, no? Nagtaksil sila sa ating Diyos. Kaya nung sila ay nabihag ng Babylonia, ang mga taga-Israelita ay may mga sariling plano. Take note nyo po yung word po na yun, yung plano. Ang plano ng Diyos sa kanila ay dalhin doon sa lupang pangako. Pero yung plano ng mga taga-Israelita, marami silang plano. Maggawa ng ganitong Diyos-Diyosan, sumamba sa ganitong Diyos-Diyosan. Marami silang plano. Pero yung plano ng Diyos sa kanila ay makakabuti sa kanila, pero hindi nila sinusunod yung plano ng Diyos. Kaya, nung sila ay binihag ng Babylonia, nagsimulang bihagin ng Babylonia sa
Ikalawang Hari, chapter 25, ay dahil sa kasalanan din po nila. No, hinayaan na ng Diyos, o sige, hindi kayo nakikinig sa akin. So, para malaman nyo kung anong pakiramdam ng walang kasamang Diyos. Hinayaan na ng Diyos ang mga taga-Israelita kasi sila ay isang bansa na makukulit, rebelde, no? Excuse me. At kung mapapansin po natin, ang bansang ito ay pag sila'y nakikipagdigma, no, kung papag-aralin po natin yan, pag sila ay makikipagdigma, no, talagang matindi yung pagsama ng Diyos sa kanila. No, matindi yung pagsama ng Panginoon kapag sila ay nakikipaggera. Pero nung time na sila ay laging hindi na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, doon nagsimula na sila ay bumagsak. At dito na nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ay sila ay nagkaroon ng matinding pagsubok o hindi magandang kalalagayan. Kaya ang sabi diyan, balik po tayo sa Jeremiah chapter 29. Sa 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at ang mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Subalit ang aking sinabi pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Yung word po na ito, mga kapatid. Subalit, Jeremiah chapter 29 verse 10, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Ibabalik ko kayo sa lupang ibinigay ko sa inyo. Yung word na ipaparamdam ko uli sa inyo, yung pagmamahal ko sa inyo. Kasi talagang nung time po na ito, hinayaan sila ng Diyos. Dahil, sige, ang kulit-kulit nyo, lagi kayong nagpapasaway sa akin. Ang gaganda ng plano ko sa inyo. Pero hindi sinusunod ng Diyos, hindi sinusunod ng mga Israelita ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos, hinayaan na sila. At ang sabi diyan, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama o ipaparamdam yung pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita. At sabi diyan sa verse 11, yung pinakang key verse na po natin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko. No? Kasi ang Panginoon lang talaga yung nakakaalam ng plano ng Diyos sa mga taga-Israelita. Kaya ang pagkakasabi diyan sa talatang yan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Kasi ang Diyos lang talaga ang may tanging alam ng plano ng bawat isa. Ang Diyos lang yung nakakaalam ng plano na meron yung mga Israelita that time. Kaya diyan, specific ng sinabi talaga ng Panginoon, no? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama. Yung mga planong hindi ikakasama, yung word na yun, mga kapatid, napakagandang plano yun. Kaya minsan meron tayong mga kapalpakan, may mga plano tayong hindi maganda at sa kabila ng
planong yun, may consequence na marirealize natin na ay mali pala yung aking ginawa. Kaya ito, specific ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah sa mga taga-Israelita na bihag ng Babylonia that time. Hindi maganda yung kalalagayan. Nangako ang Panginoon, muli kong ipaparamdam sa inyo ang aking pagmamahal. At sa verse 11, sapagkat batid kong lubos yung mga plano ko para sa inyo. Ang mga planong ito ay hindi nyo ikakasama. Ang mga planong ito ay ikakabuti ninyo. Ang pangako ng Diyos sa mga taga-Israelita. Pero nung pinangakuan sila, nasa hindi sila magagandang kalalagayan. Hindi maganda yung kanilang sitwasyon. Hindi maganda yung kanilang kalalagayan. Pero may nangako sa kanila na tinalikuran nila noon ang Diyos. Pero bakit ganun pa rin yung pangako ng Panginoon sa kabila ng tinalikuran ng mga Israelita ang Diyos? Sa kabila ng nagrebelte ang mga Israelita sa Diyos, pero nangako pa rin ang Panginoon sa kanila. Ano yung pangako niya? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Oh, hallelujah. Kinabukasang punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, itong verse po na ito ay humihingi ako ng verse sa Panginoon ngayong year of 2024. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon na talata. After nung paputukan nung January 1, no? Nagpray ako bago matulog at sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong humingi sa inyo ng verse na pangahawakan ko ngayong buong taon na ito. At ito yung ibinigay sa akin ng Panginoon at habang minemeditate ko ito, kung hindi natin aalamin yung background kung bakit sinabi ito ng Diyos, ay magiging practical tayo. Magiging materialistic po tayo. Hindi, sabi ng Diyos kasi bibigyan niya ako ng kinabukasang maganda eh. O di ngayong 2024 na ito, pagpapalain ako, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng motor, no, magkakapera ako, uunlad ako ng konti. Pag hindi natupad, madidisappoint tayo. Panginoon, ano ba yung, bakit akala ko po ba gaganda yung kinabukasan ko? Mga kapatid, hindi to tumutukoy sa mga material, no? Marahil, tumutukoy din ito, pero hindi ito yung talagang pinakang dahilan ng pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi yung langit na bayan. Iyon yung pinaka pag-asa po natin. Yung langit na bayan. Bagamat sinabi ito ng Diyos sa mga taga-Israelita that time, kasi ang gusto talaga ng Panginoon ay pagpalain sila at ibalik sila doon sa lupang pangako. Pero ang pangakong ito, no, kung ating nanamnamin, talagang ang Diyos lang talaga nakakaalam ng kinabukasan natin. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang kinabukasan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, kapag binanghawakan mo yung verse na ito, pagpapalain ka ng Diyos, material, sasagana ang buhay mo, pero pag hindi nangyari, madidisappoint ka. Panginoon, akala ko ba, nangako kayo. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Yun lang, meron kang magandang buhay. Yun lang, meron kang Diyos sa puso mo. Yung nakilala mo lang ang Panginoong Yesus, napakalaking pag-asa na nun, mga kapatid. Nung natagpuan ka lang ng Diyos sa hindi magandang kalalagayan, malaking pag-asa na yun sa atin. Sabi nga, meron kang kanta, aanin ang yaman ng mundo,
Kung ikaw na may wala sa buhay ko, aanin naman yung yaman natin sa mundo kung walang Kristo na nakakilala sa atin. Aanihin mo yung magandang buhay kung hindi ka ligtas. Walang pag-asa. Kaya ang pag-asa natin sa kinabukasan ay yung makasama natin ng Panginoon, yung kilala natin ng Panginoon. At pangalawa, yung makapiling natin ng Panginoon sa langit na bayan. Kaya nung time na ito mga kapatid, may 5 minutes pa po ako. Nung time na ito, habang nangako ang Panginoon sa mga Israelita at sila ay nasa hindi magandang kalalagayan, ang sabi niya ng Diyos, batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Kasi ang Panginoon talaga ang merong mabuting plano sa kanila. Pero sa kabila ng kanilang hindi magagandang ginagawa, meron silang mga sariling mga plano. Napunta sila doon sa hindi magandang kalalagayan. Kaya gustong i-remind ng Panginoon sa kanila, kasi ito yung plano ko sa inyo, mas makakabuti sa inyo. Hindi yung planong ikakasama nyo. Kaya in-remind ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, sinabi sa mga taga-Israelita, ito kasi yung plano ng Diyos sa inyo. Hindi nyo ikakasama at bibigyan niya kayo ng punong-puno ng pag-asang kinabukasan. Sa atin, ngayong umagang ito, ano yung mga pangako nyo na pinangpangahawakan ngayong 2024 na ito? Ano yung pangako nyo? O ano yung pangako ng Diyos na pangahawakan natin ngayong 2024 na ito? Alam nyo, ang pangako ng Diyos sa atin, sabihin na natin talagang hindi maganda yung kalalagayan dito sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Ang ating tinutungtungang lupang ito, kinikilusang mundong ito ay pasama na ng pasama. Dito nga lang po sa Talim, dati ang trahedya dito ay konti-konti lang. May namatay na aksidente lang. Pero ngayon, sunod-sunod yung simula nung December hanggang ngayon, sunod-sunod yung pinapatay. Sunod-sunod na yung dati na aksidente, patay. Ngayon, pinatay talaga. Sunod-sunod yung trahedya dito sa amin, sa may Talim. Hindi na maganda yung kalalagayan ng mundong ito. Parang katulad ng mga taga-Israelita, sila ay nakabilanggo sa hindi magandang kalalagayan. Tayo naman, kumikilos tayo sa mundong ito na hindi maganda ang sitwasyon. Pero may nangako, mga kapatid. May nangako. Amen? May nangako sa atin. Kahit narito pa lang tayo sa lupang ito na punong-puno ng hindi magandang kalalagayan, may nangako. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Makipagbukas kayo sa akin dito tayo magtatapos. Sa John chapter 14. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako. Sa kabila ng hindi magandang kalalagayan dito sa tinutungtungan nating lupang ito sa mundo, merong nangako. Ano yon? John chapter 14 verse 1. Sabi yan, wag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid.
Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen. Ang sabi diyan, no, sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. No, kapag natapos na yung paghahanda doon sa langit na bayan, babalik sa rito at kukuhanin tayo. No? Rapture, may tinatawag tayong meeting in the air. No, ang mga mananampalataya ay kakatagpuin ng Panginoong Yesus sa alapaap, no, diyan sa first heaven, yung nakikita nating alapaap, no, meeting in the air. At pagkatapos nun ay dadalhin tayo doon sa piling niya sa langit. Mga kapatid, yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Hindi man maganda yung kalalagayan mo ngayong mga panahong ito, sa mundong ito. Punong-puno ka man ng kapighatian, punong-puno ka man ng sakit, no? May nangako. Pagbalik ng Panginoon, kukuhanin niya tayo at dadalhin niya tayo doon sa piling niya. Sabi nga doon sa kanta na isang himno, ako'y may bahay na hindi nasisira doon sa langit na walang hanggan. Di po ba? Yung langit na yon na kung saan ay naroroon ng Panginoon, ipinaghahanda ka ng matitirhan. Ikaw na punong-puno ng problema sa mundong ito. Ikaw na punong-puno ng sakit. Ikaw na wala ng pag-asa. Ikaw na punong-puno ng pighati, pagsubok, ano pa. May nangako sa iyo. Ipaghahanda ka ng Diyos doon sa langit na bayan. Natutuwa nga ako sa isang patotoo. Kapag daw siya ay nagpe-pray nang may sakit, gumagaling. Kapag daw siya ay pinagpe-pray niya yung may sakit, gumagaling. Ano yung kagalingan na yun? Namamatay. Kasi yung kagalingan na yun, doon na sa piling ng Diyos. No? Yung tunay na kagalingan ay talagang pag nasa piling ka na ng Panginoon. Kapag may sakit ka at gumaling ka, no? Mga ilang taon lang o pagtanda mo, magkakasakit ka na naman. Pero ang totoong kagalingan ay yung talagang makapiling mo ng Panginoon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagluha. Luluha ka na lang doon dahil makikita mo ng mukha ng Panginoon. Sorry po, ano po ako ng mga ilang minuto. Overtime po ako ng minuto para tapos na po tayo. Kaya ngayong umagang ito, ang title po na ibinigay ng Panginoon sa atin, ang pangako sa kabila ng hindi magandang kalalagayan. Yung mga taga-Israelita kasi, no, pinangakuan sila ng Diyos pero nasa hindi sila magagandang kalalagayan. Tayo naman, nasa mundo tayo ng punong-puno ng hindi magandang kalalagayan. Manood ka ng mga balita, puro patayan, puro nakaw. No? Narito tayo sa mundo ng hindi magandang sitwasyon. Pero may nangako ang Panginoon. Ang pangakong yun ay magdudulot sa atin ng pag-asa. Hindi ka man mayaman sa mundong ito, ginawa mo na yung lahat. Ginawa mo na yung lahat ng pagtatrabaho mo pero hindi mo makuha yung magandang buhay. Tandaan mo, kapatid, may masigit na plano ang Diyos sa iyo. At ang planong yun, walang iba kundi yung makapiling niya tayo doon sa langit na bayan. Kaya nga, naghahanda na ang Panginoon doon eh.
Di po ba kapag may darating tayong bisita, ano yung gagawin natin? Maghahanda tayo. Lilinisin natin yung kwartong matitirahan niya. Pero ang Diyos, habang tayo may pinagdaraanan sa mundong ito, habang tayo mayroong pagsubok sa mundong ito, ang Panginoon, busy sa langit, ipinaghahanda ka ng matitirahan. Amen? Kaya huwag kang susuko sa paglilingkod, kapatid. Huwag kang susuko sa paglilingkod. Huwag kang bibitaw. Bakit? Habang dumaranas ka ng pagsubok sa lupang ito, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, busy sa langit, naggagawa ng matitirahan po natin. At pag natapos na yon, babalik siya. Kukuhanin niya yung mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Meeting in the air, no? At pagkatapos ay tayo ay dadalhin niya doon sa langit na bayan, no? Sabi ni Sister Burley, continue in serving the Lord. No? Amen. Continue in serving the Lord. Amen. Pwede po ba kayo mag-comment dyan? No, magpatuloy Kristiyanong kawal. No, magpapatuloy tayo. Amen. Magpatuloy Kristiyanong kawal sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng paghihirap. Lagi mong isipin na ang Panginoon ay busy sa langit at inaayos niya yung titirhan natin. Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin ngayong umagang ito. Glory to God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe ninyo sa amin ngayong umagang ito. Papasalamat po kami dahil meron kaming pag-asa ng pag-asang yun ay langit na bayan. Hinihiling ko po na ang mensahe ninyo ngayong umagang ito ay patuloy na tumimo sa bawat isa na nakasubaybay at makakapanood pa po ng live po na ito. Purihin kayo. Hinihiling po yung pag-iingat nyo, Panginoon, sa mga lingkod po ninyo, O Diyos. Dinadalangin din po namin yung pastor conference sa darating sa next week, Panginoon, Lord. Patuloy nyo pong samahan lahat ng mga gagamitin. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang sumama, Panginoon, sa gawain nyo. Yung mga pastor na pupunta, Panginoon, sa conference na yun, ingatan po ninyo, Panginoon. At panibagong kalakasan ng igawad niyo po sa inyong mga lingkod. Purihin kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig. Pagpalain niyo po ang aming iglesia. Pagpalain niyo po yung mga bawat distrito po namin. District 1 hanggang District 9. Maging aming Bible School, Panginoon, ng Daropay Church Centro, O Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ito. Salamat po, Panginoon. At ang aming napag-aralan, ito po ay pinagkakatiwala namin sa inyo. At ito ay magkaroon ng pag-asa sa amin, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong papuri, karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon, pagpalain po tayo ng ating Diyos at huwag po tayong magsasawa na sumubaybay sa mga ganitong gawain, sa ganitong live. At huwag din po natin kalilimutan na ito ay i-share para mas malawak pa yung maabot ng Word of God, no? Kahit yung mga unbeliever ay maabot. Amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. To God be the glory po.